Ngayon ay ating pag-uusapan ang 10 sakit na nakakamatay. Kaibigan lamang ang may alam. Kung ano-ano ba sila ngayon, malalaman muna. Number 10. Pneumonia. Ang pneumonia ay isa sa mga nakakamatay na sakit. Ito ay isang impeksyon sa baga na maaaring dulot ng iba't ibang mga mikrobyo tulad ng bakterya, virus, o fungi. Ang mga severe na kaso ng pneumonia ay maaaring magdulot ng komplikasyon at maaaring maging sanhi ng kamatayan. Lalo na sa mga taong may mga karamdaman na nagpapahina sa kanilang resistensya o immune system. Mahalaga ang agaran at tamang paggamot upang labanan ang pneumonia at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang pneumonia ay maaaring makahawa depende sa sanhi nito. Kung ang pneumonia ay dulot ng bakterya o virus, maaaring makahawa ito sa ibang tao sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may sakit. Maaaring ito ay makahawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bagay na nahawahan ng respiratory droplets, tulad ng mga kamay o mga bagay na hinawakan ng isang taong may sakit. Kaya't mahalaga ang tamang pagpapatupad ng hygiene tulad ng paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa mga taong may mga sintomas ng respiratory infection upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Subalit hindi lahat ng uri ng pneumonia ay nakakahawa, depende ito sa sanhi at kalagayan ng pasyente. Magkakaiba depende sa sanhi at kalubhaan ng cirrhosis, subalit maaaring maglaman ng sumusunod. Pagbabago sa mga lifestyle tulad ng pagtigil sa pag-inom ng alak, pagbabawas sa pagkain ng asin at taba, at pagpapayat para sa mga may obesity. Gamot para sa pag-alis o pagpigil sa mga sanhi ng cirrhosis tulad ng mga antiviral na gamot para sa mga may hepatitis, mga immunosuppressive na gamot para sa autoimmune hepatitis, at iba pa. Mga suplemento tulad ng vitamin at mineral upang mapunan ang mga kakulangan at mapanatili ang kalusugan ng atay. Paggamot sa mga komplikasyon ng cirrhosis tulad ng portal hypertension at hepatic encephalopathy. Posibleng pagsasagawa ng liver transplant para sa mga pasyenteng may malubhang cirrhosis na hindi naaayos ng ibang mga paraan ng paggamot. Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagtukoy at paggamot ng cirrhosis ng atay, at upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng atay. Number 8. Tuberculosis o TB. Ang tuberculosis, TB, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Mycobacterium tuberculosis, isang uri ng bakterya. Ito ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng hangin kapag ang isang taong may TB sa baga ay umuubo, bumabahin, o nagsasalita at ang mga droplet ng laway na naglalaman ng bakterya ay napapasok sa hangin at nilalanghap ng iba. Gayunpaman, hindi lahat ng mga taong nahahawaan ng TB ay nagkakaroon ng aktibong impeksyon. Maaaring magkaroon ng latent TB infection ang ilang tao, kung saan ang bakterya ay nananatiling dormant sa kanilang katawan at hindi nagdudulot ng mga sintomas. Sa mga taong may latent TB, maaari itong maging aktibong TB sakaling magkaroon sila ng mga kondisyon na nagpapababa sa kanilang immune system, tulad ng HIV o paggamit ng immunosuppressive na gamot. Ang aktibong TB ay maaaring makahawa sa iba at maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng ubo, pag-ubo ng dugo, pagbawas ng timbang, at pananakit ng dibdib. Ang maagap na pagkilala at paggamot ng TB ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat nito sa iba at maiwasan ang mga komplikasyon. Maaari itong mapigilan. Ang gamot para sa tuberculosis, TB, ay karaniwang binubuo ng isang kombinasyon ng mga antibacterial na gamot na tinatawag na anti-TB drugs.
Ang pangunahing layunin ng paggamot ay ang pagpatay sa mga bakterya ng TB at pagpuksa sa impeksyon. Ang mga karaniwang gamot na ginagamit sa paggamot ng TB ay kinabibilangan ng isoniazid, INH, rifampin, RIF, pyrazinamide, PZA, ethambutol, EMB. Sa karaniwang regimen ng paggamot ng TB, ang mga ito ay kadalasang iniinom ng sabay-sabay sa loob ng ilang buwan hanggang sa pagtapos ng isang panahon ng panlaban sa aktibong pagkalat ng TB. Pagkatapos nito, maaaring ipagpatuloy ang paggamot na may iba't ibang kombinasyon ng mga gamot para sa panahong mas mahaba depende sa kondisyon ng pasyente at rekomendasyon ng doktor. Mahalaga na sundin ng maayos ang reseta at tagubilin ng doktor. At patuloy na uminom ng mga gamot kahit na mawala na ang mga sintomas upang matiyak na nasugpo ng lubusan ang TB at maiwasan ang pagdami muli ng mga bakterya na nagdulot ng impeksyon. Ang hindi pagkakaroon ng tamang paggamot para sa TB ay maaaring magresulta sa mas matinding impeksyon, pagkalat ng sakit, at maging pagiging drug resistant sa TB, na mas mahirap gamutin. Number 7. Kidney disease. Ang sakit sa bato ay isang seryosong kondisyon na maaaring maging sanhi ng kamatayan kapag hindi naaagapan ng maaga. Ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa mga organo tulad ng puso at mga baga kapag hindi ito naagapan ng maayos. Ang mga uri ng sakit sa bato tulad ng chronic kidney disease, CKD, at end-stage renal disease, ESRD, ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng normal na function ng bato, na kung saan ay mahalaga sa pagtanggal ng basurang kemikal at likido sa katawan. Kung hindi ito maayos na na-manage, maaaring mauwi sa malubhang komplikasyon at eventually, kamatayan. At kung meron ka nito, ito ang dapat mong malaman. Ang paggamot sa sakit sa bato ay maaaring mag-iba depende sa uri at kalubhaan ng kondisyon. Narito ang ilang pangkaraniwang uri ng gamot at pamamaraan na ginagamit sa paggamot ng sakit sa bato. Paggamot sa sanhi. Kung ang sakit sa bato ay sanhi ng ibang kondisyon tulad ng diabetes o hypertension, ang pagkontrol sa mga ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan ng bato. Paggamot ng pamamaga. Kung mayroong pamamaga o pagbabara ng dugo sa bato, maaaring ipinapayo ang mga gamot tulad ng anti-inflammatory drugs o steroids. Paggamot sa komplikasyon. Kung ang sakit sa bato ay may mga komplikasyon tulad ng mataas na antas ng potassium o anemia, maaaring ipinapayo ang mga gamot upang mapabuti ang mga ito. Dialysis. Sa mga mas malubhang kaso tulad ng end-stage renal disease, ESRD, ang dialysis ay isang pamamaraan kung saan inaalis ang basura at likido mula sa katawan gamit ang isang makina. Ito ay nagpapalit sa function ng bato para sa mga pasyenteng hindi na gumagana ang kanilang bato ng maayos. Transplantasyon ng bato. Para sa ilang mga pasyenteng may ESRD, ang transplantasyon ng bato ay maaaring isang pagpipilian. Ito ay nagpapalit sa hindi gumagana o nawalang bato ng isang malusog na bato mula sa donor. Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang paggamot at pangangalaga sa sakit sa bato, dahil ang bawat kaso ay iba-iba at maaaring mag-require ng iba't ibang mga hakbang sa paggamot. Number 6. Chronic obstructive pulmonary disease. Ang chronic obstructive pulmonary disease, COPD, ay isang pangmatagalang kondisyon ng baga na nagdudulot ng labis na pagkasira sa mga daanan ng hangin sa loob ng baga. Ito ay binubuo ng dalawang pangunahing uri ng sakit sa baga: chronic bronchitis at emphysema. Ang pangunahing sintomas nito ay hirap sa paghinga, paninikip sa dibdib, pag-ubo, at pag-ubo ng plema. Ang pangunahing layunin ng paggamot sa COPD ay ang pamamahala ng sintomas, pagpapabuti ng kalidad ng buhay, at pagpigil sa pag-aggravate ng kondisyon. Narito ang ilan sa mga karaniwang gamot at pamamaraan sa paggamot ng COPD. Bronchodilators.
Ito ay mga gamot na nagpapaluwag sa mga daanan ng hangin sa baga upang mapadali ang paghinga. Kasama dito ang beta agonists at anticholinergics. Steroids. Ang mga steroid na inhaler ay maaaring ipinapayo upang bawasan ang pamamaga sa mga daanan ng hangin sa baga. Pulmonary rehabilitation. Ito ay isang programang pangkalusugan na naglalayong magbigay ng edukasyon sa pamamahala ng sakit, ehersisyo, at suporta sa mga taong may COPD. Oxygen therapy. Sa mga kaso ng malubhang COPD, oxygen therapy ay maaaring ipinapayo upang mapabuti ang supply ng oxygen sa katawan. Surgery. Sa ilang mga kaso, operasyon tulad ng lung volume reduction surgery o lung transplant ay maaaring isinasaalang-alang para sa mga taong may malubhang COPD. Mahalaga ring iwasan ang mga trigger factors tulad ng usok ng sigarilyo at polusyon sa hangin, dahil maaari itong magpalala ng kondisyon. Bukod dito, regular na pakikipag-ugnayan sa isang doktor upang tamang pamamahala ng COPD ay mahalaga para sa kalusugan ng mga taong may kondisyon na ito. Number 5. HIV/AIDS o Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ang Human Immunodeficiency Virus, HIV, at Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, ay dalawang magkakaugnay na kondisyon na nagdudulot ng paghina ng immune system ng tao. Ang HIV ay virus na nakakaapekto sa immune system ng tao, partikular sa mga CD4 dagdag T cells na mahalaga sa paglaban sa impeksyon. Kapag ang tao ay nahawaan ng HIV, unti-unti itong sumisira sa immune system, na nagdudulot ng pagbaba ng kakayahan ng katawan na labanan ang mga impeksyon at iba pang sakit. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang immune system at nagkaroon na ng seryosong mga komplikasyon, tinatawag itong Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. Walang lunas na kilala para sa HIV/AIDS. Ngunit ang antiretroviral therapy, ART, ay nagbibigay ng mahalagang tulong sa pagkontrol ng pagdami ng virus sa katawan at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga taong may HIV/AIDS. Ang maagang paggamot ng HIV ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang pag-usbong ng mga komplikasyon. Bukod sa ART, mahalaga rin ang edukasyon tungkol sa pag-iingat at pag-iwas sa pagkalat ng HIV. Kasama na ang paggamit ng kondom sa mga pakikipagtalik, pag-iwas sa paggamit ng hindi sterile na kagamitan sa pag-inom ng droga, at pagpapatingin sa doktor para sa regular na pagsusuri at suporta. Ang pagtanggap at pagbibigay ng suporta sa mga taong may HIV/AIDS ay mahalaga rin upang matulungan silang pamahalaan ang kanilang kondisyon at mabuhay ng mas malusog at masaya. Number 4. Diabetes. Ang diabetes ay isang pangmatagalang kondisyon na nauugnay sa mataas na antas ng asukal sa dugo, blood sugar. May dalawang pangunahing uri ng diabetes. Type 1 diabetes. Ito ay ang uri ng diabetes kung saan ang katawan ay hindi na gumagawa ng sapat na insulin, isang hormone na kailangan para sa paggamit ng asukal sa katawan. Ito ay karaniwang nag-uumpisa sa kabataan at mga kabataang adulto. Ang mga taong may type 1 diabetes ay kailangang mag-inject ng insulin araw-araw para mapanatili ang normal na antas ng asukal sa dugo. Type 2 diabetes. Ito ay ang mas karaniwang uri ng diabetes kung saan ang katawan ay hindi gumagamit ng insulin ng maayos o hindi na nakagagawa ng sapat na insulin. Ito ay karaniwang nauugnay sa lifestyle at mga factor sa kapaligiran tulad ng labis na timbang, kakulangan sa ehersisyo, at maling pagkain. Maaaring mapabuti ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagbabago sa lifestyle tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain, pagtaas ng pisikal na aktibidad, at pagbawas ng timbang. Ang paggamot sa diabetes ay may layunin na mapanatili ang normal na antas ng asukal sa dugo upang maiwasan ang mga komplikasyon. Karaniwang kasama sa paggamot ang pagbabago sa lifestyle, pag-inom ng gamot, tulad ng metformin para sa type 2 diabetes, at sa ilang kaso, insulin therapy.
Mahalaga ang regular na pagsusuri ng asukal sa dugo, pagsubaybay sa diet at ehersisyo, at koordinasyon sa doktor upang tamang pamahalaan. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing epekto nito. Sakit sa puso at blood vessels. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga ugat at pader ng puso, na nagbubunsod ng panganib sa puso at stroke. Problema sa mata. Maaaring magdulot ang diabetes ng mga problema sa mata tulad ng retinopathy, kung saan naaapektuhan ang mga ugat sa retina, at maaaring magdulot ng pagkabulag. Problema sa bato. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa mga bato, tulad ng diabetic nephropathy o pinsala sa bato, na maaaring humantong sa pangangailangang mag-undergo ng dialysis o transplant. Nervyos na pinsala. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga nerbyo, na maaaring magresulta sa pangangalay, pamamanhid, o pananakit sa mga paa at kamay. Pamamaga at pinsala sa balat. Maaaring magkaroon ng mga pamamaga, impeksyon, at pinsala sa balat ang mga taong may diabetes, lalo na sa mga paa. Kulani. Ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng mga impeksyon sa kulani. Ang tamang pangangalaga at pagsunod sa mga payo ng doktor ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyong ito. Narito ang ilang sintomas ng diabetes. Pagtatae o paghihingi ng tubig. Ang madalas na pag-ihi o pangangailangan sa tubig ay maaaring sintomas ng diabetes, lalo na kung ito ay hindi karaniwan para sa tao. Pagkagutom at pagkahilo. Ang biglang pagbaba ng timbang, kahit na ang pagkakaroon ng pagkain ng sapat, ay maaaring sintomas ng diabetes. Madalas na pag-ihi. Ang pag-ihi ng maraming beses sa isang araw, lalo na kung ito ay nangyayari sa gabi, ay maaaring isa pang sintomas. Paninilaw ng balat. Ang pagkakaroon ng darkening ng balat, lalo na sa leeg, siko, tuhod, o kilikili, ay maaaring maging sintomas ng insulin resistance, isang kondisyon na nauugnay sa diabetes. Panlalabo ng paningin. Ang labis na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa paningin, kung kaya't ang panlalabo ng paningin o pagbabago sa pagtingin ay maaaring maging sintomas ng diabetes. Madaling pagkakaroon ng impeksyon. Ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng impeksyon, tulad ng impeksyon sa balat, sakit sa gums, o impeksyon sa urinary tract. Pamamanhid o pananakit sa kamay at paa. Ang pinsala sa mga nerbyo dulot ng diabetes ay maaaring magresulta sa pamamanhid o pananakit sa mga paa at kamay. Kung mayroon kang mga sintomas na ito, mahalaga na magpakonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot. Number 3. Stroke. Ang stroke ay isang seryosong medikal na kondisyon na nagreresulta sa biglang pagkawala ng pag-andar ng isang bahagi ng utak. Mayroong dalawang pangunahing uri ng stroke. Ischemic stroke, kung saan mayroong pagpigil o pag-block ng daloy ng dugo sa utak, at hemorrhagic stroke, kung saan mayroong pagputok ng isang blood vessel sa utak. Ang mga sintomas ng stroke ay maaaring mag-iba depende sa lugar at lawak ng pinsala sa utak. Ngunit maaaring isama ang pagkabingi, panlalabo o pagkawala ng paningin, pamamanhid o kahinaan sa isang bahagi ng katawan, at problema sa pagsasalita o pag-unawa. Kung mayroong suspecha ng stroke, mahalaga na agad na magtawag ng emergency medical services upang mabigyan ng agarang pag-aalaga. Ang mga sanhi ng stroke ay maaaring mag-iba depende sa uri ng stroke. Ischemic stroke. Ito ay ang pinakakaraniwang uri ng stroke at ang sanhi nito ay kadalasang ang pagkakaroon ng blood clot o thrombus na nagpigil sa daloy ng dugo patungo sa isang bahagi ng utak. Ang mga dahilan sa likod ng blood clot na ito ay maaaring maging mga kondisyon tulad ng atherosclerosis, pagganap ng fatty deposit sa mga pader ng mga ugat, mataas na presyon ng dugo, labis na kolesterol, o pagkakaroon ng iba pang mga kondisyon tulad ng diabetes. Hemorrhagic stroke. Ang uri ng stroke na ito ay sanhi ng pagputok ng isang blood vessel sa utak,
na nagreresulta sa paglabas ng dugo at pagkakaroon ng pamamaga sa paligid ng utak. Ang mga pangunahing sanhi ng hemorrhagic stroke ay maaaring maging mga aneurysm, pamamaga at pagsabog ng isang bahagi ng ugat, mataas na presyon ng dugo, o mga kondisyon na nagpapahina sa mga pader ng mga blood vessel. Pangkalahatang panganib na kadugtong ng stroke ay kasama ang mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, labis na timbang o labis na taba sa katawan, labis na alcohol consumption, labis na pagkain ng asin, paninigarilyo, diabetes, at kawalan ng ehersisyo. Number 2. Cancer. Ang cancer ay isang sakit na sanhi ng hindi kontroladong pagdami ng mga abnormal na selula sa katawan. Ang mga ito ay maaaring magsimula sa anumang bahagi ng katawan at maaaring kumalat sa iba pang mga bahagi sa proseso na tinatawag na metastasis. Ang mga sanhi ng cancer ay maaaring mag-iba depende sa uri ng cancer. Ngunit ilan sa mga pangunahing sanhi ay ang genetic na predisposition, exposure sa mga carcinogen tulad ng aso, alcohol, o radiation, labis na taba sa katawan, labis na timbang, at kawalan ng ehersisyo. May iba't ibang uri ng cancer tulad ng cancer sa suso, prostata, baga, colon, at iba pa. Bawat isa ay may iba't ibang mga sintomas, pagsusuri, at paggamot. Ang pangunahing layunin sa paggamot ng kanser ay ang pagtanggal o pagpigil sa pagdami ng mga cancerous na selula at pagbibigay ng kalidad na buhay sa pasyente. Ang agarang pagkilos at regular na pagsusuri ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at paggamot ng kanser. May iba't ibang uri ng gamot na ginagamit sa paggamot ng kanser. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng gamot na karaniwang ginagamit. Chemotherapy. Ito ang isang uri ng gamot na ginagamit upang pigilan o patayin ang mga cancerous na selula sa katawan. Ang chemotherapy ay maaaring ibinibigay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, intravenously, o sa iba pang mga paraan depende sa uri at lokasyon ng kanser. Radiation therapy. Ito ay isang pamamaraan ng paggamot kung saan ang mga cancerous na selula ay sinisira gamit ang mga matinding radiation. Ang radiation therapy ay maaaring gamitin mag-isa o kasama ng iba pang mga paraan ng paggamot tulad ng surgery at chemotherapy. Surgery. Ang pagtanggal ng cancerous na tumor o bahagi ng katawan na apektado ng kanser ay maaaring isang paraan ng paggamot. Ang operasyon ay maaaring gamitin upang alisin ang kanser sa buo o sa bahagi ng katawan. Targeted therapy. Ito ay isang uri ng paggamot na direkta sa mga specific na molecular na target sa mga cancerous na selula. Ito ay naglalayong pigilan ang paglago at pagdami ng mga ito. Immunotherapy. Ito ay isang uri ng paggamot na nagtuturo sa immune system ng katawan na labanan ang kanser. Ito ay ginagamit upang palakasin ang kakayahan ng immune system na labanan at kontrolin ang kanser. Hormone therapy. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga uri ng kanser na sensitibo sa hormone tulad ng kanser sa suso at prostata. Ang hormone therapy ay naglalayong pigilan o bawasan ang produksyon ng hormones na nagpapalago sa cancerous na selula. Ang pagpili ng tamang gamot na gagamitin para sa paggamot ng kanser ay depende sa iba't ibang mga factors tulad ng uri at yugto ng kanser, kalusugan ng pasyente, at mga potensyal na side effect ng gamot. Karaniwang ang mga pasyente ay sumailalim sa isang kombinasyon ng mga ito upang mas epektibong labanan ang kanser. Number 1. Sakit sa puso. Ang mga sakit sa puso, na kilala rin bilang mga sakit sa cardiovascular, ay mga kondisyon na nakakaapekto sa puso at mga blood vessel. Narito ang ilang halimbawa ng mga ito. Sakit sa puso. Ang pambansang sakit sa puso, o coronary artery disease, CAD, ay sanhi ng pagbabara o paguntog sa mga arteries na nagdadala ng dugo papunta sa puso. Ito ay maaaring magdulot ng sakit sa dibdib, kilalang bilang ang angina, at sa mas malalang mga kaso, maaaring magdulot ng heart attack. High blood pressure, hypertension.
Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng stress sa mga pader ng mga blood vessel, maaaring nagreresulta sa pagkasira ng mga ito. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira sa puso, utak, at iba pang mga organ. Stroke. Ang stroke ay ang pagkamatay ng mga selula sa utak dahil sa pagpigil o pagputol ng daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak. Ito ay maaaring sanhi ng pagbabara ng mga blood vessel papunta sa utak, na maaaring resulta ng high blood pressure o iba pang mga kondisyon. Heart failure. Ang heart failure ay ang kahinaan ng puso na magpapump ng sapat na dugo sa katawan. Ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kondisyon tulad ng coronary artery disease, hypertension, o mga impeksyon sa puso. Cardiac arrhythmias. Ito ay ang mga diregular na pagbabago sa ritmo ng puso. Maaaring maging sanhi ng mga ito ang iba't ibang mga kondisyon tulad ng mga problema sa puso, electrolyte imbalances, o iba pang mga sakit. Ang pangunahing paraan ng pag-iwas sa mga sakit sa puso ay ang pangangalaga sa kalusugan ng puso. Kabilang ang regular na ehersisyo, malusog na pagkain, hindi paninigarilyo, at regular na check-up sa doktor. May ilang mga sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Narito ang ilan sa mga pangunahing mga kadahilanan. Mga lifestyle factors. Ang hindi malusog na pamumuhay, tulad ng hindi malusog na pagkain, labis na pagkain ng taba at asin, kakulangan sa ehersisyo, at paninigarilyo, ay maaaring magdagdag ng panganib ng sakit sa puso. Genetics at family history. Ang mga genetic na factors at ang pamilyang kasaysayan ng sakit sa puso ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. High blood pressure, hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng stress sa pader ng mga blood vessel, na maaaring magdulot ng damage at magresulta sa sakit sa puso. High cholesterol levels. Ang labis na pagtaas ng kolesterol sa dugo ay maaaring magdulot ng pagbuo ng mga fatty deposits sa mga pader ng mga arteries, na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng coronary artery disease at iba pang mga sakit sa puso. Obesity. Ang sobrang timbang o labis na taba sa katawan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng cholesterol levels, at iba pang mga kondisyon na nagpapalala sa panganib ng sakit sa puso. Diabetes. Ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa mga epekto nito sa puso at mga blood vessel. Stress. Ang labis na stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at iba pang mga factors na maaaring magdulot ng sakit sa puso. Ang pangangalaga sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa mga panganibong kadahilanan ay mahalaga upang maiwasan o bawasan ang panganib ng sakit sa puso. Regular na pagkonsulta sa doktor at pagsunod sa mga payo ng medikal na propesyonal ay mahalaga rin para sa pangangalaga sa kalusugan. At yan ang 10 sakit na nakakamatay. At kung meron kang sakit na ganyan, ay mas mabuting magpakonsulta ka na sa pinakamalapit na hospital sa inyong lugar. Kaibigan lamang ang may alam. Salamat sa panonood.